Asahan na ng mga residente ng Negros Provinces ang mas madalang na brownout at murang kuryente sa mga susunod na taon. Ito ay sa sandaling maaprubahan ang House Bill 9310 na nagsusulong na mabigyan ng prangkisa ang Negros Electric and Power Corporation o NEPC na naglalayong mag-establisa ng electric power distribution system sa Bacolod, Silay, Talisay, Bago at Munisipalidad ng Murcia at Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa pamumuno ni Parañaque Representative Gaston Bunting ay nagmosyon si PBA Party List Representative Margarita Nograles na aprobahan in principle ang panukala at pinagsusumite ng mga kaukulang dokumento ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, Securities and Exchange Commission, Central Negros Electric Cooperative at Prime Electric Holdings Incorporated. Ayon kay Prime Electric Holdings Incorporated President Ruel Castro, agad silang tatalima sa kautusan ng komite. Sinabi ni Castro na malaki ang magiging pakinabang sa mga residente sa oras na maaprubahan ang prangkisa ng NEPC, lalo pa at naharap sa malaking problema ang supply ng kuryente sa Negros sa ilalim ng pangangasiwa ng Seneco. Ang Seneco ay may 48 taon nang nag-ooperate at sa ilalim ng kanilang prangkisa ay mayroon pa itong 7 taon o hanggang 2030. Subalit para mapagbuti ang serbisyo ng Seneco ay pumasok ito sa joint venture agreement sa pagitan ng Prime Electric Holdings Incorporated, ang sister company ng More Electric and Power Corporation, ang distribution utility na nag-ooperate sa Iloilo City. Ang NEPC ang siyang kumpanya na nabuo sa joint venture agreement at ito ngayon ang siyang humihingi ng legislative franchise sa Kamara. Sa ilalim ng NEPC, ang 30% ownership ay mananatili sa Seneco habang ang Prime Electric ay bibilhin ang 70% assets nito. Nagpahayag ng kumpiyansa si Castro sa kakayahan ng NEPC na mabago ang power supply sa Negros. Anya, nagawa nila ito sa Iloilo. Git pa nito na pinakamalaking contributor sa improvement ng Iloilo ay ang pagbubuhos nila ng pondo sa capital expenditures. Tiwala si Castro na maaprubahan ng Kongreso ang hinihingi nilang prangkisa, lalo at ang mga kongresista mismo sa Negros na sina Representatives Joseph Stephen Paduano, Francisco Benitez at Juliet Marie de Leon Ferrer ang siyang nag-akda ng panukala. Ipinagmalaki din nito na may suporta ang NEPC mula sa mga opisyal ng local government units, gayon din sa mga residente. Tiniyak din ni Castro ang improved response time for emergencies. Sa kasalukuyan, inaabot ang Seneco ng 70 minuto hanggang 2 oras para makapagresponde, habang ang more power sa Iloilo ay 15 minuto lamang na kanilang gagawin din sa bahagi ng Negros. Shona Yu, Radyo Inquirer, bayang nagtatanong, mamamayag nag-uusisa.